Magandang umaga Pilipinas, kami ang magbabalita sa mga Pilipino, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng ating nagbabagang balita, ang taas ng kaso ng Nipah virus sa India, health officials nangumba sa posibleng pagkalat at epekto nito sa kalusugan ng publiko. Ilang baybayin ng Visayas at Mindanao positibo sa nakalasong red tide. Gilas Pilipinas wagi kontra Saudi Arabia sa FIBA World Cup Asian Qualifier sa score na 76-63. Limang magkakapatid nalasong matapos kumain umano ng palaka, isa patay. Sa gitna ng pagkalat ng Nipah virus ng India, minungkahi ng isang inspection disease expert na bantayan ang mga biyahero mula sa bansang India upang hindi makapasok ang virus sa ating bansa. Iulat ito ni Joey. Lagnat, pananakit ng ulo at pamamaga ng utak. Yan ang isa sa sintomas ng Nipah virus sa India. 2 tao na ang nasawi at 3 kabilang ang isang bata ang dinagamot. At mahigit 700 ang tinetest. Kaya ang sabi ng infectious disease expert na si Dr. Ranjan Solante, nabantayan ang biyaherong galing India para maagapan daw ang pagpasok ng virus. Especially in that region of India, Kerala, Nipah virus is really a deadly and fatal infection. Una itong na-detect sa Malaysia noong 1998 nang galing sa paniki ang virus at ilipat sa baboy na nagiging daan naman para mailipat ito For those sa who tao. handle those pigs na tao, then that's where the transmission, animal to human transmission. Aring mapasa ito sa iba pang hayop, gaya ng kabayo. Sa ngayon ay wala pang bakuna o gamot ang Nipah virus. Pero patuloy na nakikipagtulungan ang DOH, health authorities at local government units upang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng lahat. Muli, ako si Joey Malaza at nagbabalita sa Philippine Hub Daily. Maraming salamat Joey Nalaza. Ngayon naman ilang baybayin ng Mindanao at Visayas positibo sa nakakalasong red tide. Kaya iulat ito ni Ki Gusela. Ayon sa labas natin ng various issues sa positive positibo sa nakalasong red tide ang mga baybayin natin sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Lagpas sa regular limit ang nakitang parallel shellfish poison o nakalasong red tide sa ilang baybayin ng 2 milyon. Dahil dito, maliit pinayuan ng PFAR ang mga residente sa sumusunod na nasabing na umiwas pagkain lahat ng uri ng shellfish at alamang. Sa kabilang banda, maaari naman kumain ng isda, pusit at hipon basta ito'y sariwa, hinugasan ng mabuti at tinatanggalan ng ugat bagong tutuin. Patuloy magkaligtas araw-araw. Pagsikig ko Sara, nagbabalita. Maraming salamat Ki Gusela at susunod, Gilas Pilipinas wagi kontra Saudi Arabia sa FIBA World Cup Asian Qualifier sa score na 76-73 at 5 magkakapatid na lasing matapos kumain umano ng palaka, isa patay. Yan ang balita sa pagbabalik ng Philippines Hub Daily. Lolo, wala akong regalo. Don't worry, Apo. Shopee! Sa Shopee, Pasko na bumili. Sa Shopee, free shipping, Pasko na sa Shopee. Shopee 11/11 Big Christmas Sale. Shop na! Nagbabalik ang Philippines Hub Daily. Narito ang nagbabagang balita. 5 magkapatid na lason matapos kumain umano ng palaka, isa patay. Iuulat ito ni Rowena Kulan-Kulan. 5 minor de edad na magkapatid ang naospital sa Dipolog City matapos malason umano sa kinaing palaka at walang kasama ang mga bata sa bahay ng kumain ng palaka. Pagdating ng ina doon, nakita ng suka ang kanyang mga anak. Sa kasamaang palad, isa sa magkakapatid ang nasawi. Mga kapuso, saksiyan ang unang pasok ng mga balita o si Rowena B. Kulan-Kulan. Maraming salamat at magandang araw sa lahat.
Sa sports naman tayo dadako. Matapos tulukan ang winning streak ng Jordan noong Biyernes sa FIBA World Cup qualifier, may panibagong tagumpay ang Gilas Pilipinas laban naman sa Saudi Arabia. Sa huling laro, Pipindo 2023 FIBA World Cup Asian Qualifier sa Jeddah, Saudi Arabia, muling pinakita ng Gilas Pilipinas ang lakas at galing na atletang Pilipino sa ikatlo nitong pagkakasunod na panalo. Hindi gaya nung unang pagtatapat ng Saudi Arabia at Pilipinas noong Agosto 26 na kung saan tinambakan ng Pilipinas sa score na 84-46 dito sa Pilipinas. Napalaban ang ating pabansang kupunan ng madaling araw ang final score Pilipinas 76, Saudi 63 hanggang sa ika-4 ng yugto. Hindi bumitaw ang Saudi side, mabuti na lang 4 ang nag-ambag sa scoring ng Gilas Pilipinas na pinangunahan ng tig 13 puntos nina Roger Pugoy at Dwight Ramos. 11 puntos at 9 rebounds ang tinulong ni Kai Soto. 10 puntos naman ang dinagdag ni 2017 NCAA Most Valuable Player mula sa Lyceum of the Philippines na si CJ Perez. Honorable mention din si all-around contribution 2014 NCAA MVP na si Scottie Thompson. Mula sa University of Perpetual College, Alta System na naka-score ng 9 points at tumatak ng 9 na rebounds at nagpakasa ng 3 assists at nakaagaw pa ng 2 steal. Dahil sa ikatlong sunod na panalo ng Gilas Pilipinas na natiling pambansang kupunan sa ikatlo sa Group A na may 5 panalo at 3 talo. Yan ang mga balitang nakalap namin ngayong araw. Ako po pala si Magpubis Baharon, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Ito ang Philippines Hub Daily.